Ayan. Magandang gabi po sa inyo lahat. Tayo muli magkaroon ng Bible study dito sa Vancouver at magandang hapon sa Pilipinas. Salamat sa Panginoon na muli tayo ay mag-aaral ng kanyang banal na salita. Dalangin natin ang bawat isa. Dalangin niyo rin ako na sa ating pag-aaral at tayo mabusog ng kanyang banal na salita. Bago lahat, tayo po muna ay mananalangin. Paring prayer. Ang banal na dakila, may bigin, Panginoon sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito. Na muli pinagkaloob mo sa amin ng oras at lugar na mag-aaral ng banal na salita. Langin namin namang Diyos na pagpalain mo ang pag-aaral na ito, na magbigay ng liwanag, kabusugan sa aming kaluluwa, at higit sa lahat namang Diyos na tinadalangin namin na buksan mo aming mga puso at kaisipan na maunawa namin yung banal na salita sa iyong mga aral na siyang naging pagkain ng aming kaluluwa. Tulungan mo lahat na makikinig at manonood sa oras na ito at maging sa iyong alipin na gagamitin. Bigyan mo na ako ng karunungan ng gagaling sa iyo. Ay pahayag yung banal na salita ng buong kaliwanagan. Tuloy na ikaw ang makita, madama yung banal na presensya, yung pag-ibig, at higit sa dalangin namin na ikay magtagumpay sa bawat puso na nakikinig. Sa pangalan po ng Jesus, maraming salamat na lahat. At maraming salamat sa Panginoon na sa ating pag-aaral ngayon ay bubuksan natin ating Biblia dito po sa Lucas chapter 8, verse 38 hanggang 39. Sabi po rito, datapat na manhik sa kanya ang taong nilabasan ng mga demonyo na siya'y pagsama niya. Datapat siya'y pinalis niya na sinasabi, umuwi ka sa iyong bahay at ipahayag mo kung gaano kadakilang mga bagay ang ginawa ng Diyos sa iyo. At siya'y umaon ng kanyang lakad na ibinabalita sa buong bayan kung gaano kadakilang mga bagay ang sa kanya ginawa ni Jesus. Ito po sa English, sabi po niya, now the man from whom the demons had departed begged him that he might be with him. But Jesus sent him away, saying, return to your own house and tell what great things God has done for you. And he went his way and proclaimed throughout the whole city what the great things Jesus had done for him. Yung pamagat ng pag-aaralan natin, yung natawag na essence of Christian testimony o yung kabuuan ng patotoo ng Kristiyano. Yung mga kapatid, yung pag pinag-usapan yung patotoo, kaya ito ay sinasabi na yung patotoo ng Kristiyano ay kung paano pinapatotoo yung dakilang ginawa ng Diyos sa isang tao. At sa patotong yan, nandun yung pagpapasalamat, nandun yung pagbibigay ng kaluhatian sa Diyos. Napakalaga yung patotoo ng Kristiyano. Sapagkat dito nakikita yung yung tawag ng the greatest miracle na mangyayari sa tao. Ngayon, marami rin kasi nagpapatotoo sa salibutang ito, sa iba't ibang religious group, iba't ibang Christian group. Meron din sila mga patotoo. At ang tanong doon, yung mga patotoo ba ng lahat na yan ay totoo? Kasi kung nagpapatotoo ka, dapat yung totoo. Kung di mo pinatotoo yung totoong nangyayari, kung ginawa ng Diyos sa iyo, ay magiging sinungaling ka. At hindi kalooban ng Diyos yan. Kaya pinapatotoo natin kung ano yung dakilang ginawa ng Diyos sa atin. Karamihan kasi kung minsan pinapatotoo nila yung mga bagay na material, yung mga katagumpayan sa material, kung ano nung mga pinapatotoo, lahat lang po naman yung blessings. Pero ang pinaka magandang patotoo dyan yung mga spiritual na patotoo. Ngayon sa pagpapatotoo, meron pong dalawang parte yung testimony ng isang Kristiyano. Una, yung
kanyang buhay na wala sa Panginoon, at saka pangalawa yung buhay niya nung siya ay nakakilala sa Panginoon. So dalawang klase yun. At dito sa ating pag-aaral, dito sa ating binasa, kung bubuksan natin yung Lucas chapter 8, magmula sa verse 26 hanggang 39, ito'y isang kasaysayan ng isang taong na-possessed ng demonyo. At yung taong yun na na-possess ng demonyo ay dahil siya na-possessed, namumuhay siya ng hubad, walang damit, tapos sinasaktan ng kanyang sarili, natutulog siya sa libingan, sa may sementeryo, at napakalakas po niya. Kasi under siya ng kapangyarihan ng diablo. Mga minamahal na kapatid, yung kwento rito ay totoo nangyari. Dahil mismo ang Panginoong Hesus ang siya nagpagaling sa kanya. Kaya anong makita natin dito? Ito isang halimbawa ng isang tao na nasa kasalanan. Alam mo ba, pag ang tao ay nasa kasalanan, hindi siya humahanap ng Diyos, hindi niya hinahanap ang Diyos. Hindi niya hinahanap na siya ay mag-aral ng salita ng Diyos. Wala siya, kaya kailangan iimbitahan mo siya, kailangan pipilitin mo pa para makinig ng salita ng Diyos. Kasi ayaw niya eh. Ang tao na nasa kasalanan, nabubuhay siya ayon sa kapangyarihan ng diablo. Kaya ayaw niya makikinig sa salita ng Diyos. Tapos, nabubuhay siya lang ayon sa kanyang gusto, ayon sa kanyang sarili. Kaya sabi nga dito sa Biblia, walang naghahanap sa Diyos, walang matuwid, wala. Sabi, dahil sa kasalanan. Kaya yung taong nasa kasalanan, mahirapan siya. Mahirapan siya sumunod sa kalooban ng Diyos. Sabi nga rito sa verse 27 ng 8:28, at pagkalunsad niya sa lupa, siya ay sinalubong ng isang lalaking galing sa bayan na may mga demonyo. At malaang panahon na hindi siya nagdaramit, hindi tumatahan sa bahay, kundi sa libingan. Wala siyang damit. Kita niyo nagagawa ng diablo. Inalis ang kanyang tawag doon, yung self-respect. Nakahubad siya, tapos wala siyang kahihiyan. Tapos yung bahay na tinitira siya, pinaalis siya doon, umalis siya doon, at dinala siya sa libingan. Alam niyo, ganun po. Mga kapatid, yung taong nasa kasalanan, hubad sa harapan ng Diyos, in the sense na wala sa kanya yung katwiran ng Panginoon. Hubad siya. Sinaadan sa kasayban, nung nagkasala sila, ano po, doon nila nalaman na sila hubad. Pumasok yung mali siya. At wala sila sa bahay ng kanilang sariling bahay. Sabi nga rito, itong inaalihan ng demonyo dahil dinala siya sa labas. Alam niyo, pag nasa kasalanan ka, ultimo yung sambayanan mo, magugulo eh. Magugulo. Yung tahanan na dapat ito yung maging home, hindi na maging tahanan yan sapagkat dapat ang tahanan ng pundasyon si Kristo, naging ang pundasyon niya yung diablo. Kaya ang taong nasa kasalanan, lalo yung mga magulang, wala pa sa Panginoon, mga anak, magulo ang tahanan. Ganun po nangyayari. So makikita natin yun. Yun ang isang buhay ng isang Kristiyano ay ng taong wala sa Panginoon. At sabi pa rito sa 28, at nang makita niya si Jesus, siya sumigaw at nagpatira pa sa harap niya. At sinabi ng malakas na tinig, ano ang pakialam ko sa iyo, Jesus? Ikaw na anak ng Diyos ng kataasan. Sabi niya. Nakita natin, yung mga espiritu ng demonyo na nasa tao, nung nakita ang Panginoon, nakilala sila, nakilala niya ang Panginoon. Kaya yung diablo at saka yung mga bad spirit, kilala rin nila ang Panginoon. Sabi rito sa 28, ano ang pakialam ko sa iyo, Jesus? Sabi niya, ikaw na anak ng Diyos ng kataas-taasan. Mga kapatid, di ba ganun din po ang buhay ng isang nasa kasalanan? Wala silang pakialam sa Panginoon.
Naniniwala silang may Diyos. Sabi sa Biblia, ang mga demonyo rin naniniwala may Diyos. Pero wala silang pakialam pagpatungkol sa Panginoon, patungkol sa kanyang banal na salita, patungkol sa pagsunod sa kanya. Ito po sinasabi rito, ano po. At sabi rito, pinamamanig ko sa iyo, huwag mo akong pahirapan. Kaya kung minsan yung kahirapan nila, sinisisi pa rin nila ang Diyos. Hindi nila sinisisi ang kanilang sarili. Yun po yung isang manifestation ng mga taong nasa kasalanan. Tapos dito sa verse 30, at tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? At sinabi niya, Pulutong, sapagkat maraming demonyo ang nagsipasok sa kanya. Sabi rito sa English sa verse 30, na Jesus asked him saying, what is your name? And he said, Legion, because many demons have entered him. Ano ang ibig sabihin dito? Alam niyo ba na sa isang tao makasalanan, hindi lang isang demonyo ang nakandyan. Ang daming bad spirit. Kaya sinabi rito, pulutong Legion. Ano yung bang ibig sabihin na legion? Pag yung sa legion sa Roman army, ilang libo yun, mga minamahal na kapatid. Di naman sinasabi ilang libo nandun sa tao, pero marami. Ngayon, sa kapanahon na natin ngayon, marami yung tinatawag na legion of demonic spirit. Tulad nung espiritu nung yung pita o yung lust of the flesh, yung pita ng laman. Makikita mo yan. Lust of the eyes, pride of life. Lust of the flesh, mga mahilig sa mga makahalay patungkol sa laman. Lust of the eyes, mahilig sa mga bagay pang material. Doon lang ang mas gusto nilang makamtan. Yung mayroon silang pride, mayroon silang pag-ibig saan? Sa salapi. Yun ang mga manifestation dyan. Love of money, at ano pa? Yung mga bagay na mga bisyo ng tao. Sa diablo yan. Yung pag-iinom, paglalasing, pagsusugal. Mga kapatid, sa diablo yan. Yung mga drug addiction, mga nagdadrugs. Kasi ang epekto niyan sa tao, masama. Kaya kita mo, nasisira ang buhay ng tao. Ano pa? Pag nakainom, pag nakadrugs, pumapatay, nagmumura. Yan, yung mga ano dyan Kaya sabi niya, legion of demonic spirit. Pulutong yan, ang dami sa tao. Kaya kung makita mo yung ginagawa ng tao na masasama, doon naman makikita kung gaano karaming bad spirit na nasa kanya. Kaya kahit anong gawin niya, sabi ng tao, ang tao ay mahina, nagkakasala kasi alipin sa ng diablo. Yung iba naman, mahilig sa superstition, mga pamahiin. Hindi sa Panginoon yan. Sa diablo yan, yung mga mahilig sa fortune telling, mahilig sa spiritista, spiritism, mali yun, mga sa diablo yun. At alam niyo mga kapatid, sa mga modernong, sa maka-modern ngayon, tulad ng internet. Pag ginamit mo sa masama yan, influensya ng diablo yan. Dapat yung internet gamitin mo sa mabuti. Tulad ng ginagawa natin ngayon, na pinapay natin salita ng Diyos sa pamagitan ng internet. Paano yun? Para may parating ang salita ng Panginoon. Yung mga pornography, mga entertainment na malalaswa, masasama. Yan, parte rin ng bad spirit yan. Ngayon mga kapatid, nakikita natin yun. Yung mga manifestation niya ng sinful life. Sabi po rito sa verse 31, ipinamamanhik nila sa kanya na huwag silang paparoonin sa kalalim-laliman. Sabi niya sa verse 31 dito, and they begged him that he would not command them to go out into the abyss. Ibig sabihin, yung mga bad spirit nakikiusap sa Panginoon na huwag silang ibaon sa kalaliman. Ano yung kalalim-laliman? Sa Biblia kasi tinutukol dun yung hell, yung impyerno. Kaya sabi niya,
Ayaw nila, kasi pag binulid na sila doon, kulungan na nila yun eh. Alam nyo ba na yung ang impyerno, yan ay tinakda ng Diyos para doon sa diablo at sa kanyang mga anghel. Ngunit, hindi yan para sa tao eh, yung impyerno. Ngunit, dahil sa kasalanan, bagamat ayaw ng Diyos ang tao ay mapunta, ayaw ng Diyos na ang tao ay mapunta sa impyerno, dahil sa kasalanan, ang tao mismo ang nagbigay ng dahilan para siya pupunta sa impyerno. Dahil sa kanyang mga gawa. Kaya kinakailangan na dito pa lang sa lupa, maalis yung kasalanan sa puso ng tao sapagkat kung hindi maalis yan, pag siya namatay, pupunta sa impyerno. Mga kapatid, totoo po yun. Ilang beses sinabi ng Panginoon dito yung patungkol sa kaparusahan ng mga hindi nanampalataya sa Diyos, hindi sa masumunod sa Kanya Ebanghelyo. Kaya sabi ng mga bad spirit, huwag silang dalhin doon. At anong sabi rito? Sa verse 32, doon nga na may sangkawan ng maraming baboy nagsisipang inahin sa bundok, ipinamamanhik nila sa Kanya, napabayaan sila ay magsipasok sa mga iyon at sila ay pinahintulutan niya at nagsilabas ang mga demonyo sa tao, nagsipasok sa mga baboy at angkawan at napaddaluhong at sa bangin at hanggang sa dagat-dagatan at nangalunod. Sabi, doon na lang sa kawan ng mga baboy, doon mo kami dalhin. At doon sila inutusan ng Panginoon, dinala sila doon. At yung mga baboy, noon sila ay napasukan din ng bad spirit, nagsitagbuhan at nahulog sa bangin, nangalunod at namatay. Mga kapatid, kita o kihayop ang pasukan ng bad spirit, talagang mapapahamak. Alam ba yung sabi doon sa John 10:10? Basahin muna natin doon sa John 10:10. Sabi ko ito sa John 10:10, sabi niya, hindi pumaparito ang magnanakaw kung hindi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila magkaroon ng buhay, magkaroon ng kasaganaan ito. Tinutukoy dito ng Panginoon yung magnanakaw. Yung magnanakaw, papatay at pupuksa. Sabi niya, to steal, to kill, and to destroy. Yan po yung gawain ng diablo na nanakawin yung buhay mo at ano pa, papatayin. Papatayin yung buhay mo, yung spiritual na buhay. Ihihiwalay sa Panginoon at pupuksain ka. Ibig sabihin, yung pupuksain. Pag hindi ka naligtas sa kasalanan, pupunta ka sa impyerno. Eternal separation yun. Eternal punishment. Ay, magpatuloy tayo mga kapatid. Sabi po rito, nung nanunod yung mga tao, ay yung mga baboy, yung mga nagpapastol sa kanila, ay nagulat, siyempre. Sabi rito sa verse 34, nang makita na nagsisipag-alaga ng mga yaon, ang nangyari ay nagsitakas at sinaysay sa bayan at sa bukid at sila ay nagsilabas upang makita ang mangyari at nagsilapit sila kay Jesus. At kanila naratnan sa paanan ni Jesus ang taong nilabasan ng demonyo na nakaupo, may pananamit, matino ang kanyang bait at sila ay nangatakot. Ngayon, anong nangyari mga kapatid? Doon sa mga nagulat yung mga nag-aalaga ng baboy at sila ay umalis at ipinag-alam doon sa may-ari. Sinabi sa mga tao, tingnan niyo mga kapatid, kumbaga sa ang daming baboy yun na napahama. Alam niyo ba na nakita natin doon na ang Panginoon hindi niya masigit na binibigyan niyang kahalagahan yung ating kaluluwa kaysa mga bagay na material na tinatangkilik natin. Mas sa Panginoon, mas importante sa Kanya yung kayamanang spiritual kaysa mga kayamanang pang-material. Hindi naman natin sinasabi na hindi na natin kailangan yung mga kayamanang material. Ngunit sabi nga na dapat masigit natin ilagay sa ating puso kaisipan
na mas mag-ipon tayo ng mga kayamanang pang-spiritual. Yun ang sabi ng Panginoon. Kayo'y mag-ipon ng mga kayamanang hindi nananakaw o kinakalawang. Sabi niya. Ito yung sa langit, sa paggawa ng mabuti. Ngayon, nakita natin mga kapatid, na yung buhay ng makasalanan ay miserable. Miserable ka na rito sa libutang ito. Pag ikay namatay, lalo maging miserable ang buhay mo. Kaya mga kapatid, huwag tayo aalis sa libutang ito. Hindi natin makakamtan yung kaligtasan ng Panginoon. Ngayon, yun po yung unang parte ng patuto na isang Kristiyano, yung kanyang buhay na makasalanan. Mga kapatid, nakaka-relate yan sa lahat ng maraming tao sa ngayon. Dahil mas marami ang sumusunod sa diablo kaysa sumusunod sa Panginoon. Sa totoo yan. Magmula sa magulang, kabataan, lahat, makikita mo dyan. Kukunti ang nakikinig sa Bible study, sa fellowship. Mas marami yan nandyan. Sa mga sugalan, inuman, mga entertainment, lahat ng mga bagay. Yan. Binulag sila ng sanlibutan para hindi sila makakilala sa Panginoon. Maraming bulag. Maraming taong may mata pero sila'y bulag sa katotohanan. Maraming taong may paa pero sila'y pilay dahil hindi sila makalakad na matuwid. Kaya sabi ng Panginoon, pari-pareho sila mahulog sa hukay. Ngayon, ito po ang testimony, mga kapatid, ng isang Kristiyano. Dito sa ating pilot verse, sabi niya rito, sa ating binasa na dito sa verse 38, 37, umpisa natin sa 35. At sila'y nagsilabas upang makita ang nangyari at nagsilapit sila kay Jesus at kanilang naratnan sa paanan ni Jesus ang taong nilabasan ng mga demonyo na nakaupo, may pananamit at matino ang kanyang bait at sila'y nangatakot. So, yung nakita mo yung pagbabago na ginawa ng Panginoon. Yung dati na inaalihan ng demonyo, naalis na yung demonyo at ngayon, matino na siya na nakaupo sa harapan ng Diyos. May damit, mabait na siya, at tahimik na siya. Kanya mga kapatid. Dahil at tao, kailanman di niya maalis ang kanyang sarili mula sa kasalanan. Wala siyang kapangyarihan ang tao na alisin ang kanyang sarili sa kasalanan. Sabi ng iba, gusto ko na magbago, pero hindi kaya magbago kasi wala siyang kapangyarihan. Ang Diyos lang ang may kakayahan na baguhin ang buhay ng tao. Kaya kinakailangan ang tao makikipagtulungan sa Diyos. Kaya ito yung testimony ito. At sa verse 38, datapot na manhik sa kanya ang taong nilabasan ng demonyo na siya ipagsama niya. Datapot siya pinaalis niya sinasabi. Sabi nung tao, sasama na lang ako sa iyo, Panginoon. Kita mo yun yung pagbabago sa buhay ng tao. Dati siya ay bihag ng diablo. Ngayon, nung siya ay niligtas ng Panginoon, sabi niya, gusto ko nang sumama sa iyo, Panginoon. Gusto ko na maglingkod sa iyo maging disipulo. Di ba ganun din ang magandang patuto? Yan ang patuto ng isang Kristiyano. Na pagkatapos siya maligtas, gusto na niyang sumama sa Panginoon, maglingkod sa Panginoon. Yung dating ayaw niya, gusto na niya ngayon. Dati ayaw makinig ng salita ng Diyos o mag-aral ng Biblia. Ngayon ginagawa na niya. Yung dating inaayawan, ngayon ginagawa. Yung dati niyang ginagawa, inaayawan na. Dati siya ay sinungaling, dati siya maraming bisyo, ngayon inaayawan niya. Mga kapatid, iyon ang tunay na naligtas sa kasalanan. At yung tunay na naligtas sa kasalanan, sabi ra dito sa Biblia, hindi na siya gumagawa ng kasalanan. Dito sa 1 John chapter 1, excuse me, verse 9.
1 John 1. And then, 1 John 3. 3 pala. 1 John 3:9. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos, ito yung pinanganak espiritual, ito yung naligtas, ay hindi nagkakasala sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya, siya hindi maaaring magkasala sapagkat siya ipinanganak ng Diyos. Kaya makita mo, maraming taong tumatanggi dito. Hindi pwedeng hindi tayo magkasala. Mga kapatid, totoo yun kung wala ka sa Panginoon. Pero kung nasa Panginoon ka, yung kapangyarihan ng Diablo, inalis na ng Panginoon at inilagay niya ang kanyang binhi, ang kanyang banal na salita nandiyan. At kung nasa iyo yung banal na salita ng katwiran, nalalaman mo na yung mabuti at masama, alam mo na masama, hindi mo na gagawin yan. Kaya iiwas ka. Hindi mo magagawa ito sa sarili mo, kailangan mo ang tulong ng Diyos. Kaya nandiyan ang binhi ng Diyos. Na sa biyaya ka naligtas, sa biyaya ka rin ay magkakapanatili. Ngayon may mga nagpapatotoo, save daw sila, pero gumagawa pa ng kasalanan. Paano mangyayari yun? We are saved by the grace, pero gumagawa pa ng kasalanan. Hindi totoo yun, mga kapatid, na tunay na naligtas sa kasalanan. Pag gumagawa ka pa ng kasalanan, ibig sabihin hindi ka paligtas. Napakaliwanag yun. Dahil sabi rin mismo dito sa Biblia, 1 John 3:8, ang gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo. Sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang Diablo, sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang iwasan ang gawa ng Diablo. Kailangan natin ang Panginoon para mawasak ang gawa ng Diablo. Kaya yun ang napakagandang patutuo ng isang Kristiyano. Salamat sa Panginoon, hindi na ako gumagawa ng kasalanan. Yung dati kong ginagawang kasalanan, pinatawad na ng Diyos. Inalis na sa aking puso, kinalimutan na niya. Alam mo yun sa Panginoon. Sabi niya, I will remember your sins no more. Kaya ano yun inalis, tapos kinalimutan, tapos tayo ay inaring ka na. He justifies. He forgets, he forgives, he justifies. Inalis niya lahat yung kasalanan. Kaya, yung patutong yun, na dapat makita natin, na ang taong niligtas ng Panginoon, mayroong transformation. O yung pagbabago sa kanyang buhay. Hindi yung tinatawag na reformasyon. Yung reformasyon, turo ng tao yun Katwiran ng tao yun. Na isa-isang inaalis yung bisyo, isa-isang kasalanan. Hindi. Ang Panginoon, pag pinatawad, inalis yung kasalang minsanan. Ganyang kapangyarihan, yung dugo ng ating Panginoon, mga kapatid. Ngayon, sabi pa rito sa ating teksto, babalik tayo teksto sa 8:39, umuwi ka sa iyong bahay at ipahayag mo kung gaano kadakilang mga bagay ang ginawa ng Diyos sa iyo. Yan ang sinabi ng Panginoon sa kanya, umuwi ka sa iyong bahay. Return to your house, sabi niya. Until, ang sabi niya rito, sa verse 38, return to your own house until what great things God has done for you. Yun ang, unang-una, pinabalik siya sa bahay para mabuo yung kanyang sambahayan. Ganun po mga kapatid. Ang magandang patuto ng yung talagang patuto ng Kristiyano. Mabubuo muli ang kanyang sambahayan dahil sa Panginoon. Napakaganda, po? At dahil sa Kanya, ipapahayag niya yung dakilang bagay ginawa ng Diyos. At yun ang unang-unang komisyon ng Panginoon sa Kristiyano. Pahayag mo ang Ebanghelyo sa iyong sambahayan. This is a personal commission ng Panginoon sa lahat ng Kristiyano. Kailangan mo na yung ating sambahayan para
Gusto ng Panginoon, sama-sama tayo. Kasama nating sambayan na maglilingkod sa Diyos. Ngayon, sabi po rito sa verse 39, at siya yumaon ng kanyang lakad na ibinalita sa buong bayan kung gaano kadakilang mga bagay sa kanya ginawa ni Jesus. So pagkatapos ng kanyang sambahayan, sa buong bayan na. Ibig sabihin, lumabas na sa kanyang bahay, sa kanyang kapitbahay, sa community na. Ipinapayag ng salita ng Diyos. At kung makita mo verse 39, sabi niya, ibinabalita sa buong bayan kung gaano kadakila mabagay ang kanyang ginawa ni Jesus. Nung una, kadakilang ginawa ng Diyos. Pero ngayon, ang kadakilang ginawa ng Panginoon. Dito napakita ng Panginoon ay Diyos na mapangyarihan sa lahat. Iisa yun. Kasi may mga nagpapatuturo ito, nangangaral ng Biblia. Pero si Kristo daw hindi Diyos, tao. Mga kapatid, hindi naunawaan yung Biblia. Kaya, ang napakaganda mga kapatid, na dito sa taong ito, hindi lang siya pinagaling sa Panginoon sa kanyang physical na karamdaman, kundi pinagaling ang kanyang kaluluwa. Dual healing. Kasi may mga tao na napagaling sa kanilang physical, at sila ay sumasampalataya sa Diyos. At sabi nila sila ay ligtas na. Minsan, dala-dala yung mga ribulto na kaya naging panata na nila, debosyon na raw ito dahil pinagaling daw sila. Ultimo yung niligtas na yung kanilang anak sa sakit, sa kamatayan, kaya naging deboto sila. Mga kapatid, kahit pinagaling ka sa pisikal, kung hindi mapapagaling ang iyong kaluluwa, hindi ka maliligtas sa kasalanan. Ika rin pupunta sa impyerno. Sayang. Kaya nagiging walang kabuluhan ang kanilang pananampalataya dahil nananampalataya sila sa mga ribulto. Nananampalataya sila kung kani-kanino. Santo o santa, maging kay Virgin Mary. Dapat ang sinasampalatayanan ang Diyos, ating Panginoong Jesucristo. Kaya, ang pinapaganda dyan, yung sa patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos. The revelation of the Word of God gives you more wisdom and understanding. Kaya, nung pagkatapos kong naligtas, mga kapatid bilang patuto sa inyo, sa patuloy na pag-aaral ng kanyang banal na salita, nakita ko yung mga totoo at hindi totoo. Galing ako sa isang napakalaking relihiyon ng aking magulang, diyan doon ako pinalaki. Pinagpapasalamat dahil nakilala ko ang Panginoon. Pero ako'y nasa kasalanan. Ngayon, nung ako'y nakaligtas, at nakita ko yung katotohanan sa patuloy na pag-aaral, pakikinig ng kanyang mensahe. Ang daming lumabas na aking sinasampala na sinusunod, hindi pala ito totoo. Tinuturuan tayo paano manalangin sa Espiritu Santo. Yung iba, tinuturo pa ulit-ulit. Wala po yun dito. Sabi nga, huwag kayo manalangin maulit-ulit. Ginagawa pa rin. Itinuturo, mga kapatid, ang pag-aaral ng salita ng Diyos, pagbabasa ng Biblia araw at gabi. Hindi na may tinuturo doon. Kinakailangan, tinuturo dito sa Biblia ang i-worship mo ang Panginoon sa Spirit and Truth. Bakit iba nag-worship sila ayon sa aral ng tao? Wino-worship nila ang Diyos sa mga bagay na makasanlibutan. Kung minsan atin ka sa mga tinatawag nilang Christian fellowship, dala-dala nilang sanlibutan. Makikinig ka nilang mensahe, o kahit saan ka pumasok, anong minimensahe nila? Walang kabuluhan, ang babaw, sapagkat tinuturo nila aral ng tao. Hindi ka nagmimensahe dahil sa pera lang. Makikita mo yung mga yun, nagmimensahe dahil sila ay binabayaran. Mga kapatid, salamat sa Panginoon na
Sabi ng Panginoon kung paano tinanggap niyo ito libre, ipahayag niyo libre. Hindi tayo nagpapabayad. Ang ating serbisyo ay sa Panginoon libre at sa lahat ng tao. Nakakita natin yung tunay na pangalan ng church na itinayo ng Panginoon. Sabi rito, yung Iglesia ng Diyos na binili ng kanyang sarili, the Church of God, na lahat ng mga kabilang dyan, yung mga naligtas sa kasalanan. Kaya lahat ng mga naligtas sa kasalanan, inipon ng Panginoon sa kanyang pangalan. At inilabas sila doon sa na kulungan na kanilang kinabibilangan ng mga sekta at denominasyon. At dito sa mahuling araw, mga kapatid, iniipon na ng Diyos ang kanyang mga anak. Ang mga tunay na naligtas, pinag-iisa ngayon. Kaya yun ay pinapahayag natin. Na ang pinapahayag natin yung nag-iisang church na itinayo ng Panginoon. Hindi tayo kabilang sa church na itinayo ng tao. Kasi ang foundation of church, sabi nga, ang ating Panginoon. Yung cornerstone na tinatawag. Sabi dito sa Biblia na I will build my church, sabi niya. And the gates of hell shall not prevail against it, sabi niya. Sinabi mismo ng Panginoon. Yung iba, pinapangaral, yung foundation ng church, si Pedro daw, siyang una daw papa. Hindi po totoo yun. Mga kapatid, dahil si Kristo ang pundasyon ng church o iglesia. At mga kapatid, ano pa pinapangaral, ano pang isang patotoo? Na yung mga Kristiyano, mga kapatid, namumuhay sila na banal sa panahong kasalukuyan. Dito po sa Titus, mga kapatid, kung babasahin natin ano po. Dito sa chapter 2, verse 11, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos sa may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng salibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil, matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng salibutan ito. Sabi niya, we should live soberly, righteously and godly in this present world. Yung bang patutuo natin. Kaya ang Kristiyano, hindi lang siya naligtas, hinahandog ang kanyang sarili sa Panginoon na malinis na kasangkapan. Ginagamit lang ng Panginoon na ipahayag kanyang banal na salita, yung mga malinis lang. Kaya nung sinabi niya rito sa naligtas, humayo ka, bumalik ka sa bahay, at sabihin mo sa kanila yung dakilang ginawa ng Diyos sa iyo. Pagkatapos sinabi niya, at tapos pinahayag din sa buong komunidad niya. Sabi nito sa Romans 12:1-2, kaya mga kapatid, pinamamanhik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos. Inyong hirap ang inyong mga katawan na isang haing buhay. Banal, kaayaya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Huwag kayong magsiayon sa salibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaayaya at lubos na kalooban ng Diyos. Ito yung tinatawag na consecration. You have to consecrate yourself to the Lord. Sabi niya, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Yung consecration, sabi nga, to live apart. Ibig sabihin, ihiwalay mo yung sarili mo para sa Panginoon. Ngayon, pag hiniwalay mo sa kasalanan, hiniwalay mo sa salibutan. Marapat ka mamuhay na banal, iyon na ibibigay mo sa Panginoon, yung banal na buhay. Sapagkat ito yung kaayaya sa Diyos. Ito yung katampatang pagsamba at paglilingkod. Ang Diyos ay banal.
Kanyang lugar ay banal, kanyang salita ay banal. Ang mga Kristiyano ay banal. Tingnan niyo mga kapatid. Kung ang Diyos ay banal, kanyang salita ay banal, ang lahat din ng niligtas ng Panginoon at sumusunod kanyang banal salita, makakapabuhay sa kabanalan sa panahong kasalukuyan. Napakaganda mga kapatid. Yan ang testimony ng Kristiyano. Pero sabi nung iba, di tayo pwedeng mamuhay ng banal sa ngayon. Ang kabanalan daw sa langit. Tignan mo ang sabi sa Biblia dun sa Titus binasa natin. In this present world. To live righteously and godly in this present world. Sino kayo ng sinungaling? At sino nagsasabing totoo? Mga kapatid, pag sinabi ng Panginoon, posible. Hindi niya sa ipapagawa isang bagay na imposible. Sapagkat ang buhay natin dito sa lupa bilang Kristiyano, ito'y preparasyon papunta sa langit. Dahil makakapunta sa langit, yun lamang ng buhay na makalangit. Yun lamang pinanganak sa langit. Yun lamang kanilang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yung bagay yung patotoo, mga kapatid. Kaya nga, sabi po nga rito sa Titus chapter 2:3, sapagkat tayo rin naman ng unang panahon ay mga mangmang, mga swail, mga nadaya, na nagsisipaglingkod sa sari-saring masamang pita at kalayawan, na nangamumuhay sa masamang akala at kapanagilian, mga napupuot at tayo nagkakaputan. Ngunit nang mahayag na ang kagandahan ng Diyos na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao, na hindi dahil sa magawa ng katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan, ay kanyang iniligtas tayo sa pamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at sa pagbabago sa Espiritu Santo na kanyang ibinuhos ng sagana sa atin sa pamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Upang sa pagkaaring ganap sa atin sa pamagitan ng kanyang biyaya ay maging tagapagmana tayo ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Yan ang napakagandang patuloy mga kapatid. Na tayo ngayon ay binigyan ng karapatan maging anak Diyos at binigyan tayong pag-asa, tagapagmana sa buhay na walang hanggan. Pagdating ng Panginoon, darating ang Panginoon, dalawa yun eh. Either na mauna ang kamatayan o mauna ang pagdating ng Panginoon. Either way, andun ang pag-asa na tayo magmamana ng buhay na walang hanggan sapagkat tayo ay nasa Panginoon. Tayo naligtas sa kasalanan, tayo naging masunurin sa Kanya. Mga kapatid, nawa ito'y maging hamon, maging magandang aral lang sa mga taong wala nasa kasalanan pa. Yung mga nasa kasalanan, wala kayong patutunguhan na maganda. Yung epekto ng kasalanan dito sa lupa, masama. Mas masama ang epekto na doon pag kayo pumunta sa impyerno dahil hindi na kayo makakatakas doon. Samantalang sa ngayon pa lang kay buhay, mga kapatid, binibigyan kayo ng chance na magsisi. Manumbalik sa Panginoon, magsisi, sampalatayan yung ginawa ng Panginoon. At huwag na tayong gumawa ng kasalanan. Magpatuloy tayo sa paggawa ng mabuti, pagsunod sa Diyos. Nang sa katapos-tapusan at tayo magmamahal ng buhay na walang hanggan. Yan ang kahulugan ng testimony ng isang Kristiyano, mga kapatid. Kaya masabi natin ang Diyos ay pag-ibig. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan ay binigay ang kanyang bugtong na anak. Ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Palain ng Diyos kanyang banal na salita. To God be the glory. Tayo po lahat ay manalangin. Ang banal na Panginoon sa lahat, maraming salamat Panginoon sa banal na salita namin narinig.
ay pinakita mo sa amin yung true Christian testimony. Yung kabuuan. Kung paano napakita ang buhay ng isang mga kasalanan na isang buhay na nasa Panginoon. Salamat naman Diyos sa iyong pag-ibig, sa iyong kabagaan na ginawa mong kaparanan na lahat ng tao ay maligtas sa kasalanan. Salamat na kami kasama doon sa biyaya, mga biyaya ng kaligtasan at kabanalan. Salamat Panginoon na hindi mo pa iniwanan sa manatili ka sa kasalanan. Sa oras na ito, Amang Diyos, aming dinadalangin na sa lahat naman nakinig at nanood sa oras na ito. Ay yung banal na salita, nawa, kung nasa kasalanan pa sila, Panginoon, alam namin Amang Diyos na inaabot mo sila na sila makapanumbalik na sa iyo at magsisi ng kanilang kasalanan. Tawarin mo sila, Panginoon. Mapapaguhin ang kanilang buhay na makasunod, maglingkod sa iyo. At sila rin, Panginoon, ay higit na ibubuhos mo yung kasaganan ng buhay. Hindi lang dito sa lupa, higit sa lahat, sa buhay na walang hanggan. Panginoon, tulungan mo ang bawat isa. Tulungan mo ang iyong mga anak na nagpapagal din para sa iyong banal na salita at iyong iglesia, Panginoon. Mula sa mga pastor, ministro, at sa lahat ng mga anak. Patuloy na maglilingkod sa iyo. Susunod sa iyo, patuloy pahayag yung banal na salita na marami pang kaluluwa maligtas sa kasalanan. Dinadalangin namin yung may makaramdaman sa oras na ito. Sa aming mga pamilya, sa aming kamag-anakan, maging sa aming mga kapatiran at sa lahat din na may karamdaman sa oras na ito. Sa pananampalataya sa iyong mga latay at tinamo sa krus ng Kalbaryo, dinadalangin namin ang kagalingan nila, hindi lang sa mga pisikal, kundi sa kanilang spiritual. Sa lahat din ng mga nahaharap sa problema, pagsubok, tukso, kahirapan namang Diyos. Pagdating sa mga pang-pinansyal, sa pang-pamilya, mga problema, dinadalangin namin na abutin mo rin sila ng Diyos. Higit sa lahat, dinadalangin namin na pagpalay ng ministry ito. Patuloy na magamit mo ng marami pang kaluluwang may lapit sa iyo ng Diyos. Pinupurihan ka namin, Panginoon, pinapasalamatan, pinabalik ang mataas, ng papurit pasalamat sa pangalan pa Jesus, sa dalangin. Maraming salamat sa iyong pakikinig. God bless you all.